Bago tayo magsimula sa content natin mga tropa, para sa ngayong araw na to, kung kailangan nyo ng mga printing products, i-click nyo lang yung ating YouTube channel, i-click nyo yung store, mamili na lang kayo dito kung ano yung kailangan ninyo, printer, or mga bond paper, or mga sticker, or anything. Pwede nyo akong i-message kung gusto nyong makapag-avail ng mga YouTube vouchers para mailagay natin sa videos at makakuha nga kayo ng mga vouchers. Syempre, para maka-discount din kayo. At kung gusto nyo mag-avail ng mga template, message lang kayo sa ating Facebook page. Simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Mga tropa, dito sa video na to, magiging transparent ako base sa mga experience ko at sa karanasan ko nga dito sa ating small printing. Mga tropa, napakarami pa rin mga nagtatanong kung okay pa rin daw ba ang Epson 5290 or they should buy yung mas higher version pa na Epson 5590. To make the story short mga tropa, no, para hindi na kayo mainip pa, eto ha, sa totoo lang, dahil 2026 na tayo ngayon, kailangan na nating sumabay sa mga, alam nyo naman, na mga latest technology or mga newer model. Para sa akin, kung meron kang sapat na pera, you should go buy Epson 5590 today, ngayong 2026, para kahit papano medyo mas bumilis-bilis yung pinaka-print mo. Pero syempre, kung medyo wais ka at medyo budget gaming ka, talagang kailangan mo na i-maximize yung pinaka-pera mo, mag-stay ka na lang sa Epson 5290 na yung printer na yan ay meron din ako. Mga tropa, tunay na isi-share ko sa inyo kung bakit mga tropa ha. At syempre, walang iba pa yung presyo din. Ipagko-compare din natin. So, unahin na natin sa presyuhan. Sa ngayon sa market, ang presyo ng 5290 ay around 14,000 na sa online. Hindi ko lang masyado sure kung magkano na siya sa pinaka merong physical store. Hindi na kasi ako masyado nakapag-mall, hindi ako nakapag-sightseeing. Pero sa online, eto yung presyo niya. And nung 3 years or 2 years ago, nang bumili ako ng printer na to, 11,000 ko lang siyang nabili. Tignan nyo maigi yung pagkaka-price hike niya, diba? Dahil sa demand ng printer na to, medyo kumonti rin yung supply, kaya kahit papano, tumaas na yung presyo nila. 11,000 ko lang siya nabili, 100% walang halong pangbubudol mga tropa. And syempre, dito naman tayo sa Epson 5590. Tignan naman natin yung pinaka-presyuhan niya. So, eto, no, nakikita ninyo sa Lazada, yung 5290, same lang din siya sa Orange, dun sa Shopee. 14,000 din. Eto na tayo sa 5590, around almost 18,000. So, meron siyang price difference na 3,000 to 4,000. Diba? Biruin nyo yung presyo na yun, no? Kagaya nga ng sinabi ko, ako, kung wala pa akong printer today, mas bibilihin ko talaga ngayon yung 5590 dahil nga sa speed din niya, dahil bago siya na technology, and to tell you honestly, hindi naman siya totally 100% na bago dahil almost 3 years na rin siya sa market, or kung ito-total nyo talaga, 2 years na siyang mahigit dahil 2023 siya lumabas. So, ayun nga lang, may mga risk factor kung bibili kayo ng mga ganitong technology or yung mga bagong model ni Epson. Honestly, kahit papano, napakarami ko ring mga bad feedback talaga na naririnig sa mga bagong model ni Epson na mga printer. Pero etong 5590 naman, wala ako masyadong naririnig. Usually, yung mga 8050, 11050, ayan yung mga usual na mga nagkakaproblema sa kanilang mga pick-up roller. Pero etong 5590, parang bibihira akong nakakarinig. Kaya kahit papano, mararecommend ako sa inyo kasi may mga nakikita rin ako or may mga followers ako, may subscribers ako sa ating Facebook na nagsishare din ng mga experience nila na user sila ng 5590. Meron akong isang follower, meron siyang tindahan, eto yung kanyang binili. Kung nanonood ka man tropa, comment ka dyan kasi nakafollow ako sa'yo. Meron siyang content din na parang tindahan niya, sari-sari store, eto yung binili niya, Epson 5590, and nakikita ko mukhang okay naman sa kanya. Pero syempre, isi-share ko rin sa inyo yung cons din ng pagbili ng mga bago ng ganito and yung pros, 'di ba? So unang-una, nabanggit ko na sa inyo na yung Epson 5590 ay mabilis siyang mag-print. Gano'n siya kabilis mag-print? So isipin ninyo, yung nakikita ninyo diyan sa ating screen, ayan yung normal printing ni Epson 5290.
So yung kalahati ng speed niyan, idadagdag mo sa normal printing niya netong 5590 dahil etong Epson 5290 meron siyang 10 IPM na speed at 5 IPM naman sa colored. 'Di ba? So ang pinaka-speed naman netong 5590 ay 15. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayan o, yung printing speed niya ng black or yung black and white ay 15. So, yung kalahati ng speed niyan, let's say na nagpiprint ka sa isang bond paper ng black and white, umaabot ng sabihin natin ng 30 seconds, 'di ba? So, siguro mapiprint mo yan dito sa 5590 na more or less siguro mga 20 seconds na yung time frame niya, 'di ba? So, ganon yung equivalent niya. Nakaless ka ng oras or ibig ko sabihin kahit papano bumilis yung pagkaka-print mo dyan sa pinaka-printer mo kung Epson 5590 yung bibilihin mo compare sa 5290. Na yung presyo nga netong 5590 ay 18,000 kung afford mo yan, go for it, 'di ba? Ayun yung masasabi ko talaga na honest opinion ko mga tropa. So ayun, sa colored naman ay 8 IPM siya. Ayan, nadagdagan lang siya ng kokonti. So kung ang printing ng colored kahit papano mabagal, kalahati netong pinaka-speed niyan, 'di ba? So madadagdagan siya ng konti. Ayan yung pinaka suggested ko sa inyo, 'di ba? Ayan yung i-share ko sa inyo sa 18,000 na yan kung afford mo yan. Pero mga tropa, dahil nga kung gusto mo ng additional speed, may mga kaakibat yan dahil dito sa bagong printer na to, meron na siyang tinatawag na maintenance box. Ano ba yung maintenance box? Ayan din yung tinatawag na waste ink tank netong Epson 5290. Yun nga lang, sa Epson 5290, hindi mo na siya papalitan. Kung papalitan mo naman yon, 100 peso lang yon or lalabahan mo yung pinaka-sponge niya. Etong Epson 5590, bibili ka pa ng another consumables and syempre kung medyo maarte ka, 800 ang isa niyan. And kung tatanungin mo ako kung gaano siya katagal mapuno, depende yan kung gaano ka kadalas mag-head clean, kung gaano ka kadalas mag-print, kung gaano karami yung napiprint mo monthly. Pwedeng sabihin natin na sa isang buwan, pwede ka na magpalit ng ganyan. Sa isang linggo or sa 2 linggo, pwede ka nang magpalit ng ganyan. Walang eksaktong time frame. Kasi nakadepende lahat yan sa kung gaano ka kadalas gumagamit ng printer. So 800 yung pinaka-original niyan. May mga alternative naman na halagang 300, 400, ayan o, Epson 9344, yung pinaka-model ng maintenance box ng Epson 5590. Ganyan yung itsura niyan. Kaya tinawag na C9344, ayun yung pinaka-code niya kasi napakahabang sabihin. Kaya shortcut na lang na mga gumagawa ng mga alternative or yung mga third party na gumagawa ng produkto na to. Ayan o. So, eto yung original, 9344, 800 nga siya. Syempre, gamit ka ng voucher para makales ka. Pero may mga iba pang senaryo na pwede mo rin namang hindi siya palitan. Ang pinakapapalitan mo lang yung pinaka-cheap. Ganyan o. Eto. 'Di ba? So again, sa Epson 5290, hindi ka na mamroblema ng ganito dahil resetter program lang yung kailangan mo. So dito sa 5590, dalawa ang kailangan mo. It's either papalitan mo siya ng ganitong kabuuan, 'di ba? Or bibili ka nga ng ganito or bibili ka ng tinatawag na chip resetter kagaya ng nakikita ninyo sa video na to. Ayan o, nire-reset niya yung pinaka-maintenance box. Mag-iilaw siya ng kulay green kapag ka nag-contact yung pinaka-pin dun sa pinaka-chip. So, ayan na yung indicator na successful yung pagkaka-reset. 'Di ba? Pero bukod dyan sa resetter na ganito na hardware, kailangan mo pa rin ng adjustment program para ma-flatten din yung pinaka-ink mo. So, dalawa na yung kailangan mo, resetter program at yung pinaka-chip resetter, or kung ayaw mo ng chip resetter, papalitan mo yung mismong pinaka-chip niya, and kung pinalitan mo naman yung mismong pinaka-chip niya, agaya ng nakikita ninyo etong tinuturo ko, re-reset mo pa rin yung pinaka-printer using adjustment program. 'Di ba? May additional hassle, 'di ba? Mas nakakapagod, yun nga lang, mas mabilis mag-print yung pinaka-printer mo. Pero kung ayaw mo ng ganyan at gusto mo lang mag-stick dito sa pinaka-printer speed na yan,
To tell you honestly mga tropa, hindi naman siya ganun kabagalan mag-print eh. Bearable naman yung speed niya. Okay na okay pa naman kasi ako nga nakakapag-print nga ako ng may nakasalang sa akin na 100 pieces, di ba? Parang ilang minutes lang, makakapagsalang na ako ulit, di ba? Konting antay-antay lang, di ba? So ayun lang, dahil syempre ayun lang yung upward ng budget ko, yung 5 to 90. Pero ako eto mga tropa, eto. Kung upward mo naman talaga tong printer na to or money is not a problem, go for workforce printer na. Itodo mo na ngayong 2026. Kung magsisimula ka ng printing mo, itodo mo na. Huwag ka nang magpa-aberya-aberya pa. Kasi eto, isipin mo mga tropa ha, 18,000 etong pinaka-printer na ganito. Magkano yung workforce printer? Sabihin na natin na 30,000 makakakuha ka ng ganyan, 'di ba? So, konti na lang yung idadagdag mo. Sobrang bilis na ng workforce printer. Yun lang talaga yung pinaka gusto kong i-share sa inyo ngayong 2026. Medyo a little bit late na dahil February na yung content natin na to. At eto pa mga tropa sa Epson 5590, ako personally hindi pa ako nakakita ng damper ng 5590 kung ano na yung pinaka-structure niya doon. Talaga honestly hindi ko pa alam talaga. Pero base sa mga Epson 8050, 11050, ibang-iba na yung mga damper na mga bagong models ngayon. Kasi isipin nyo pa mga tropa, dahil kalalabas lang netong printer na to 2 years ago, konti pa lang yung mga nagmamanufactured na mga third-party manufacturer ng mga, alam nyo, ng mga parts niyan. 'Di ba yung mga class A, class C na mga parts, 'di ba? Mga pang-alternative, pamalit kapag ka nasira. Pero kung gusto mo na build na yung mga pamalit, kung konting may nasira, 'di ba? Ready na, konting add to cart mo lang, 'di ba? Or kung konting nagkakaroon ng problema, hihigupan mo lang ng syringe, go for 5290 kung kayang-kaya mo naman yung pinaka-speed nun. Kasi hindi naman talaga siya sobrang bagal. Bearable siya mga tropa. Sobrang aarte lang talaga no mga nagko-comment na ang bagal mag-print niyan. 'Di ba? So dito, ang gulo ng content natin, no? So inirecommend ko sa inyo na mag 5590 kayo kung afford nyo. Pero dapat afford nyo rin yung cons. Pero kung ayaw nyo ng problema, go for 5290 dahil na-build na yung product na yon, lahat na ng problema, lahat na ng mga kung anong resolution nandyan na, konting Google mo lang, konting YouTube mo lang, hindi kagaya na itong 5590, konti pa lang yung nagko-content neto. And syempre alam naman natin yung mga technician hindi yan nagko-content, 'di ba? Syempre wala na sila magiging customer kung lahat kayang-kaya nyo ng panoodin. Ganyan tumatakbo ang sistema sa mundo. Hindi yan mag-share hanggat kayang-kaya nilang gatasan yung mga customer na mapapapunta sa kanila. And syempre, thankful lang din tayo sa mga nag-share ng mga experience ng mga free, 'di ba? Yun lang talaga. Sabihin na natin, totoo lang tayo. Wala masyadong mag-share pa yan kasi medyo bago-bago pa yan. Kapag yung mga technician nakaka-receive sila ng mga error, ikikip nila yan 100%. Pero syempre, isi-share ko lahat sa inyo. 'Di ba? Sa totoo lang tayo. Fact yung mga nanguuto ng mga technician na yan, napakamamahal. Although skills talaga nila yon, syempre, 'di ba? Skills naman talaga nila yon. Pero sisingilin mo yung customer na 1.5, 2K, 2.3, 'di ba? Di ko kaya mga tropa. Kung kaya ninyo salute sa inyo mga tropa ko. 'Di ba? So, ayun lang mga tropa yung gusto kong i-share sa inyo. Again, nasa sa inyo pa rin yung huling desisyon kung ano yung printer na bibilihin ninyo. And again etong mga Epson printer lang ang kino-convert into pigment ink. 'Di ba? Sana nakatulong or sabihin na natin mas naliwanagan kayo dito sa content natin. Pasensya na rin kung medyo naguluhan pa rin kayo sa content na to. So message lang kayo, comment lang kayo dyan sa ating comment section kung kulang pa yung information na mga nababanggit ko. And again, wag lang kayong mag-stick ng content sa akin. Magtanong-tanong lang din kayo dyan sa mga iba't ibang merong talagang printer na 5590. Ako, shinare ko lang yung thoughts ko at yung experience ko. Again, 5290 ang gamit ko kasi during that time na binili ko etong 5290, nararamdaman ko na ang dami talagang mga cons din ng 5590. Yun nga lang, sa additional speed ng printing niya, kung gusto nyong kunin yon, go for it, di ba? And
time to time naman, darating ang panahon, may mga magsishare din ng mga error na mga nai-encounter nila. Yun na lang, like, share, and subscribe, at lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas,